So sa oras na ito mga kaibigan, ang gusto ko pong i-topic sa ating live ay yung tungkol po doon sa Espiritu Santo na kung paano po ang isang tao magkakaroon ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo mga kaibigan ay napakahalaga na magkaroon po ng isang tao. Bakit po mga kapatid? Kasi ang Espiritu Santo, ito po yung gagabay sa atin bilang isang Kristiyano. Kung wala kasing Espiritu Santo ng Diyos sa iyo mga kaibigan, ay maaaring hindi ka makakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi yung Espiritu Santo kasi, yun po yung magtuturo sa iyo, gagabay sa iyo. At kung paano po ang isang tao ay magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos, ay mababasa po natin dito po sa libro ng Kawikaan sa chapter 1 dito po sa verse 23 na ganito po ang sinasabi sa talata mga kababayan, magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ayon po dito sa talata, ang sabi po mga kaibigan ay magsibalik kayo. Saan? Sa aking saway, sabi ng Panginoon. Bakit? Narito aking ibubuhos ang aking espiritu. So kapag babalik ka po sa presensya ng Diyos, kapag ikaw po ay sumusunod o nagpapatnubay sa espiritu ng Diyos o sa Diyos, yung kanyang espiritu ibubuhos niya sa tao. Hindi pala nakalagay, mga kaibigan. Yan po. Magsibalik kayo, sabi ng Panginoon, sa aking saway. Narito, sabi niya, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Para magkaroon ka ng espiritu ng Diyos, kailangan babalik ka doon sa kanyang saway. Kailangan sumunod ka sa mga kautusan ng Diyos. Yun ang isa sa mga paraan para magkaroon po tayo ng espiritu ng Diyos. Bakit kasi kailangan ng espiritu ng Diyos, mga kaibigan? Bakit kailangan ang espiritu ng Diyos? Alam niyo po ba mga kapatid na importante po ito sa mga Kristiyano, mga kaibigan, na tayo po ay kailangan magkaroon ng Espiritu Santo. Kasi kung wala kang Espiritu Santo ng Diyos, ay hindi ka po, ito kasi ang mababasa, basahin natin, mas maganda mga kaibigan. Dito po sa libro ng Roma, sa Roma 8, sa versikulo 11, ito ang kahalagaan kung bakit mahalaga na meron po tayong Espiritu Santo ng Diyos. Ngunit, kung ang Espiritu niya bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyo, mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Yung Espiritu Santo po pala, mga kaibigan, siya pala yung bubuhay sa iyong katawang may kamatayan pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kita mo mga kaibigan? No? So napakahalaga na ang Espiritu po ng Diyos ay mapasa atin o nasa atin. Dahil yung Espiritu na bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, mga kaibigan, ay
titira sa atin, alam nyo mga kapatid, yun ang magbibigay buhay naman sa ating katawang may kamatayan. Ngayon na ito, kapatid na Tirso, no? Ngayon na, ayan, nag-comment po yung isa sa ating kaibigan at tinatanong niya kung kailan yung live. Kasalukuyan na po. Kasalukuyan na po, kapatid na Tirso, yung ating live, mga kaibigan. So ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kahalagaan ng Espiritu Santo na mapasa tao. Kasi kailangan mga kaibigan. Ano pa ang dahilan? Ano pa ang benepisyo ng isang tao o Kristiyano kapag siya magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos? Una, nakita natin dito po sa verse 11 na ang sinasabi ay ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, sabi dito, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Pangalawa, kung bakit mahalaga na magkaroon po tayo ng Espiritu ng Diyos, heto mga kaibigan, dito po sa libro ng John, 1 Kapitulo 16, sa versikulo 13, ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Gayunmay, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ano gagawin yung Espiritu Santo na parating? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, para malaman mo yung darating, ang mangyayari sa hinaharap, mga kaibigan, ay yung Espiritu Santo, siya yung papatnubay. Sabi dito, papatnubayan niya kayo. Napakahalaga po bilang isang Kristiyano na tayo po ay magkaroon ng Espiritu Santo kasi siya po yung papatnubay sa atin, mga kaibigan. Siya yung magpapatnubay, gagabay. Siya yung magtuturo. Siya yung magpapaalaala. Ayon po dito sa John chapter 14, sa verse 26, mga kababayan. Sabi dito, datapot ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So napakahalaga po na tayo'y magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kaibigan, sapagkat siya po ang ating gabay. Siya po yung ating tagapagturo. Siya yung magpapaliwanag, magpapaalaala sa lahat ng mga bagay na hindi natin nauunawaan, hindi natin nalalaman, papatnubayan niya tayo, mga kaibigan. Alam niyo po ba kung ang Espiritu ay para mapasa iyo? Una, sinabi ko kanina doon sa Proverbs chapter 1 verse 23, kailangan babalik ka sa saway ng Panginoon. No? Babalik ka doon sa saway ng ating Panginoon. Ano ba yung mga dapat mong sundin doon sa kanyang mga saway? Kasi kung babalik ka doon sa saway ng Panginoon,
ibig sabihin magpapasaway ka, turo ka sa ating Panginoon kasi siya yung magtuturo eh. Siya yung magtuturo, siya yung gagabay, siya yung magpapaalaala. Ano yung ituturo niya, mga kaibigan? Kung ano yung itinuro ng Panginoong Jesucristo, yun din ang kanyang ipaalaala. I-remind niya sa atin yung mga aral ni Kristo. At yung hindi natin naunawaan o mauunawaan, ang Espiritu Santo, mga kaibigan, siya po yung magtuturo. Siya yung guide natin, mga kapatid. At kung paano po ang gagawin niya, ito, basahin po natin dito po sa libro ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 19, at kami ay mayroon lalong panatag. Aba, ang Espiritu Santo ng Diyos, mga kaibigan, na kapag meron sa iyo, siya yung nagpapanatag. Siya yung nagpapanatag sa atin. Mayroon lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Kung iyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. Hanggang kailan? Hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yung Espiritu Santo, mga kaibigan, napakaganda. Napakaganda na meron tayo nito. Bakit, mga kaibigan? Kasi magkakaroon tayo ng kapanatagan. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan sa mga salita na ating napag-aralan, sa mga salita o pangako ng Diyos, maging panatag po ang ating puso, ating pananampalataya. So yun po yung kagandahan kung meron tayong Espiritu ng Diyos. So kung paano po natin makikilala o malalaman na meron nga tayo o nasa isang mangangaral o isang tagasunod ni Kristo, kung nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, paano mo makikilala, paano mo makita, mga kapatid, balik po tayo doon sa Roma 8, sa versikulo 14, na ganito po yung ating mababasa, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Lahat daw na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila daw yung tinatawag na anak ng Diyos. Paano natin makilala? Paano natin makita kung yung isang tao ay nasa kanya ang Espiritu Santo? Magmamanifest sa kanya yung mga bunga ng Espiritu ng Diyos. Ano po yung bunga ng Espiritu ng Diyos, mga kaibigan? Basahin natin dito po sa libro ng Galatia, Galatia chapter 5, dito po sa verse 22. Datapwat ang bunga, bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan po. Yan po yung patunay sa isang tao, mangangaral, na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos.
yung kanyang sinasabi, totoo. Kasi yung Espiritu, mga kaibigan, ay yun po yung idinalangin ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yun espiritu ng kasinungalingan, kundi yun po ay espiritu ng katotohanan. Kaya wala siyang sasabihing kasinungalingan. Kung yung isang mangangaral ay nakikita mo na ang kanyang ipinapangaral ay kasinungalingan, ay hindi po guided ng Espiritu Santo po yun. Kasi ang Espiritu Santo ay katotohanan. Pero kung nagsasabi ng kasinungalingan o kabulaanan, ibig sabihin mga kaibigan ay hindi po guided ng Espiritu ng Diyos. So, ano pa mga kaibigan? Ano pa yung dapat natin malaman? Yung nasa kanya ang Espiritu Santo na tao, kapag nasa kanya yung Espiritu Santo ng Diyos, kapag mangaral po mga kaibigan, sabi ko nga, ang kanyang ipinapangaral ay totoo. Ang kanyang ipapangaral ay totoo. Bakit? Kasi ang kanyang sinasabi ay dikta ng Espiritu ng Diyos. Dikta po ng Espiritu ng Diyos. Malakas po ang ulan. No? Malakas po ang ulan ngayon, mga kaibigan. Ewan ko kung naririnig nyo pa ako o baka naririnig nyo yung ulan ngayon kasi bigla na lamang po umulan dito sa amin, mga kaibigan. Bigla na lamang po na umulan. Ulitin ko lamang po mga kaibigan, no? Ang Espiritu ng Diyos, kapag nasa mangangaral, hindi siya nangangaral ng kabulaanan o kasinungalingan. Ang kanyang ipinapangaral ay katotohanan, mga kapatid. Ang kanyang ipinapangaral ay katotohanan. Bakit? Kasi sabi po dito sa libro ng Juan, balik po tayo doon sa libro ng Juan, kapitulo 14 sa versikulo 16, at ako'y dadalangin sa Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. So yung Espiritu ng Diyos, kapag nasa iyo, yung sinasabi mo, katotohanan, hindi kasinungalingan. Mga kaibigan, kasi yung sinasabi mo, idinidikta yan ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ang isang tao ay magkakaroon ng Espiritu Santo ng Diyos. No? Mga kapatid, napakahalaga po. Kasi yung Espiritu ng Diyos, yun yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan o boldness, tapang ng loob. Ikaw ay magkakaroon ng tapang ng loob, magbahagi ng kanyang mga salita. Yan po kasi ang gawain ng Espiritu ng Diyos. Ayon po dito sa Gawa, kapitulo 1 sa versikulo 8, na ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, datapwat tatanggapin ninyo, alin? Ang kapangyarihan. Kailan? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kung meron kang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Dahil meron ka ng kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, meron ka ng tapang dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Magkakaroon ka ng tapang. Ano bang ibang termino yung tapang? Ikaw ay
walang kinatatakutan. Hindi ka matatakot mag-share ng salita ng Diyos sa harapan ng mga tao. Maging sino man yung nasa harap mo, hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi hawak-hawak mo yung kapangyarihan ng Diyos na ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo, mga kababayan at mga kapatid. No? So, paano ka magkaroon ng Espiritu Santo ng Diyos? Paano dadating sa iyo, mga kaibigan? Kapag ikaw po ay babalik sa saway ng Panginoon. Ulitin ko lamang po, mga kaibigan. Dito po sa libro ng Proverbs, no? Proverbs chapter 1 sa verse 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo para mabuhusan ka ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, babalik ka sa saway ng Panginoon. Pero kapag hindi ka po babalik o hindi ka po magpapasaway sa Panginoon, mga kapatid, yung salita ng Diyos ay hindi niya ipapakilala sa atin. Pero kung atin pong dinggin ang saway ng Panginoon, yung kanyang salita, ipapakilala niya sa atin. Ipapakilala niya sa atin. Ngayon, sa verse 24, basahin po natin, no, mga kaibigan. Sabi dito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako man ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan, ako'y manunuya kapag ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin. Ngunit, hindi ako sasagot. Ito yung masaklap mga kaibigan. Ito po yung masakit na kapag hindi natin dinggin ang saway ng Panginoon, kapag darating din ng panahon na tayo'y mangangailangan sa Diyos, magkakaroon tayo ng kasakunaan, ng trials o kahirapan, at tatawag tayo sa Kanya. Sabi dito, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yun po yung paalala ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya dito, kailangan dinggin natin, magpasaway po tayo sa Panginoon. Kasi yun po yung tungkulin ng tao, mga kaibigan. Yun po yung tungkulin ng tao. Dito po sa Proverbs pa rin, no? Sa Proverbs pa rin, ang tungkulin ng tao, mga kapatid, ay eto. Dito po sa chapter 13 ng Proverbs, verse 12, sabi po ng sumulat, mali, no? Chapter 12, no? Chapter 12 sa verse 13, sabi dito, nasa Kawikaan. Ecclesiastes pala, mga kaibigan. Pasensya po, no? Sa Ecclesiastes chapter 12 sa verse 13. Ito ang wakas ng bagay, sabi ng Biblia. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos
at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito yung katungkulan ng tao, mga kaibigan. Ito yung katungkulan ng tao, yung sumunod sa utos ng Panginoon. Na kapag tayo po ay hindi susunod sa mga kautusan ng Panginoon, mga kapatid, darating din ang araw, tayo'y lalapit, lalo na kapag magkakaroon na po tayo ng sakuna, ay hindi na tayo didinggin, mga kababayan at mga kapatid. No? Hindi tayo didinggin ng Diyos. At ang pinakamahalaga, sabi ko nga kanina, mga kababayan, kapag yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, yung katawan mong may kamatayan, mga kaibigan, bubuhayin niya muli pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yung katawan mong namamatay, yung katawan mong may kamatayan, siya ang magbibigay buhay naman sa atin. Pagbalik kasi ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, para buhayin ang mga namatay sa Kanya, yung Espiritu na nasa atin, yun po kasi yung magbibigay buhay sa atin, mga kababayan. Kaya nga yung mga wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos ay hindi sila mabubuhay. Kasi wala sa kanila yung buhay. Kasi yung Espiritu kasi, mga kababayan, siya yung nagbibigay buhay. Dito sa libro ng Juan, Kapitulo 6, no? Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Ganito ang sabi. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Yung Espiritu kasi bumubuhay yan . Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, siya po yung, ulitin ko lamang po mga kapatid, ewan ko kung buo pa yung napapakinggan nyo sa akin kasi bigla pong umulan, no? Una-una, ang tanong po na ating binibigyang halaga o binibigyan ng paliwanag, mga kapatid, ay paano po ang isang tao magkakaroon ng Espiritu ng Diyos. Sabi ko kanina, ayon po sa ating binasa sa Kawikaan, kailangan babalik po tayo sa saway ng Panginoon. Ano ba kasi yung kahalagaan ng Espiritu? Ang kahalagaan po ng Espiritu, kapag meron kang Espiritu ng Diyos, yung katawan nating na namamatay, may kamatayan. Kapag yung Espiritu po ng Panginoong Hesukristo ay titira sa atin, siya rin ang magbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. At ang kahalagaan pa kung bakit kailangan na meron tayong Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, siya po yung magpapatnubay sa atin. Siya yung mag-guide sa atin, siya yung magtuturo sa atin, siya yung magpapaalaala sa atin, tutulong sa atin. At siya po yung magpapatutuo na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayon po dito sa Roma 8:16. Ganito po ang sabi ng Apostol Pablo. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So siya yung magpapatutuo, mga kaibigan, na tayo'y mga anak ng Diyos. Kumbaga siya po yung magpapatibay. Siya yung magpapatibay, parang tulad yung yung kontrata. Na kapag meron po kayong kontrata sa isang tao, yung kanyang selyo o yung kanyang pirma, at yung perma mo,
Yun yung nagpapatibay. Yun po yung nagpapatibay. So, ang Espiritu po ng Diyos, sa ating pananampalataya kay Kristo, kapag tayo po'y sumampalataya, makinig at sumunod sa mga kautusan ng Panginoong Jesucristo, yung Espiritu Santo, siya yung pipirma o mag-seal, tatatak, sabi sa Biblia. Mag-seal, magpapatibay sa ating kaligtasan. Ganyan po kahalaga, mga kaibigan, ang Espiritu ng Diyos. Kaya, napakahalaga po nito. At sana po, mga kaibigan, kayong mga nakasubaybay, ay nagkaroon po tayo ng kaunting kaalaman na dapat hindi po mawala ang Espiritu ng Diyos sa isang mananampalataya. Dahil sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Efeso, Efeso 4 sa versikulo 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya huwag natin pighatiin, huwag nating palayasin. Ano ba yung namimighati? Ano ba yung magawa ng tao para ang Espiritu Santo ng Diyos ay mapighati, mga kaibigan? Ano ba yung maaaring magawa ng tao para ang Espiritu ng Diyos ay mapighati? Mga kapatid, heto, itaas lang natin ang pagbasa dito po sa Efeso. Sabi po dito, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Kung ikaw ay Kristiyano, wag ka nang magnakaw. Wag ka nang magnakaw pa, mga kaibigan. Dahil kapag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay magnakaw, may tendency na yung Espiritu ng Diyos ay mapipighati. Dahil ayaw niya yung ganong gawain. Mapipighati siya. Malulungkot. Maaring siya'y lalayas, mga kaibigan. At ang napakasama po dito, kapag yung Espiritu Santo, nagkasala ka sa Espiritu Santo, wala pong kapatawaran, mga kaibigan. No? Kapag napighati mo ang Espiritu ng Diyos, at nagkasala ka, hindi ka po mapapatawad. Ano pa yung maaaring makapagpighati sa Espiritu? Ituloy natin ang basa. Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Ano yung gusto ng Espiritu? Bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. So ang gusto po ng Espiritu sa atin, iwanan natin yung ating gawaing pagnanakaw o anuman masama, mga kaibigan. Iwan natin, and then gagawa tayo ng mabuti para mayroon tayong maitulong sa mga nangangailangan. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, ang isa sa maaring makapagpighati sa Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, ay yung pananalita ng
masama sa kapwa. Yung pananalita mo sa kapwa mo ay pagwikaan mo ng masama. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya ay pagwikaan mo ng masama, pagsabihan mo ng masama na hindi naman po totoo, yun po'y napakalaking kasalanan at maaring mapighati po ang Espiritu ng Diyos. Tulad lamang po ni Ananias, mga kaibigan, na kung saan si Ananias at saka si Sapphira, dito po sa Gawa, Kapitulo 5, mga kapatid, mababasa natin yung istorya ni Ananias at saka ni Sapphira, na kung saan, mga kaibigan, ay nagkasala sila sa Espiritu Santo, ay hindi na po sila napatawad, patay agad. Patay agad. Basahin natin, sabi dito, datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Nagbili, nagtinda, mga kaibigan. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So nagkunnaig sila. Nagkunnaig sila. Plinano nila, mga kaibigan. Plinano nila yung pinagbentahan, ay inilingid nila yung kalahati at yung kalahati lang ang ibinigay sa paanan ng mga apostol. Sa verse 3, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Lupa pala yung ibinenta, no, mga kaibigan. Siguro parang nagmamalaki pa itong si Ananias at saka si Sapphira na ipinapakita siguro sa kapwa nilang mananampalataya, mga alagad, na ito yung pinagbentahan namin, buong buo ibibigay namin sa kapatiran. Pero yun po pala, mga kaibigan, ay kasinungalingan, parang nagmamataas lang o nagmamalaki, no? Ipinagmamalaki yung kanyang ibinigay na abuloy. Pinagplanuhan nilang mag-asawa. Isa palang napakasamang gawain po yon, o napakalaking kasalanan po pala sa Espiritu Santo na magbigay ka na parang ipinagmamalaki mo yung ibinibigay mo, miski yung buhay mo. Alinmang bagay na ibibigay mo sa Diyos, at kung yan ay pinagmamalaki mo, ako, napakalaking kasalanan po pala sa Espiritu Santo, mga kababayan. So wag po tayong magmalaki, wag po tayong magmataas, mga kaibigan, no? Wag po tayong magmataas. Kasi si Ananias at saka si Sapphira, pinagmalaki nila yung kanilang ibinigay. Bagamat alam nila sa puso nila na yung kanilang ibinigay ay kalahati lang. Pero nagkasala sila sa Panginoon. Tuloy natin kung anong nangyari sa kanila. Nang yaoy nananatili pa. Hindi baga yaoy nananatili sa iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo rin kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Mula sa puso niya talagang nagsinungaling si Ananias. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Yung pagsisinungaling sa tao, may kapatawaran yon. Pero yung magsinungaling ka sa Diyos, magsinungaling ka sa Espiritu Santo, miski abuloy lamang po yan, mga kaibigan, parang sabihin mo napakaliit na bagay lamang, mga kapatid. Pero kapag talagang isinapuso mo yung
na ginawa yon, isinapuso mong nagsinungaling, nagmayabang, mga kapatid, napakalaking kasalanan yon. Kasi hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos, mga kapatid at mga kababayan. Napaka sama po yon. Anong nangyari kay Ananias? Verse 5. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. Patay agad, mga kapatid. Patay agad si Ananias dahil lamang sa kanyang pagsisinungaling. Sabi ng mga iba, ano ba yung kasalanan walang kapatawaran sa Espiritu Santo? Miski pagsisinungaling lang, mga kaibigan, gaya na Ananias, nagsinungaling lang sa kanyang abuloy, patay agad. At sinidlan ng malaking takot ang lahat na nang nakakarinig nito. Sabi sa talata. Sa 6, ano din nangyari sa kanyang asawa? At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Inilibing din agad, no, mga kaibigan. 7. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. So dumating din ang asawa ni Ananias, si Sapphira. Hindi niya alam yung nangyari. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. So, tinindigan niya din kasi nag-usap sila pinagplanuhan nila na ganito ang sabihin natin, ibibigay natin pero magtabi na tayo ng kalahati. Pinag-usapan nila isinapuso nila yung panluloko. Ang nangyari, datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo? Nagkasundo upang tuksuin ang Espiritu ng Panginoon. Sabi ni Pedro, narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga paglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga, at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Napakatindi po, mga kaibigan, ang nangyari sa mag-asawang ito dahil lamang po sa kanilang pagsisinungaling doon sa pinagbentahan ng lupa, no? Nagbenta sila ng lupa, instead na ibibigay nila lahat, kalahati lang. Alam nyo, mga kapatid, sa pagbibigay naman, wala naman pong sapilitan. Wala naman pong problema kung kalahati lang sana ang ibibigay ni Ananias at saka ni Sapphira doon sa paanan ng mga alagad o apostol para sa gawain ng kapatiran, mga kaibigan. Wala namang problema doon kasi sa pagbibigay naman, hindi naman sapilitan yan Pero ang masama lamang po kasi ang ginawa po nila, pinagplanuhan nilang mag-asawa na kung saan instead na maging tapat po sila sa kanilang pagbibigay, hindi po, kasi parang nagmayabang pa sila na pinagplanuhan na itong pinagbentahan natin ng lupa, sabihin natin, ibibigay natin lahat yung pinagbentahan natin, pero magtabi na tayo ng kalahati. Nagkasundo yung dalawang mag-asawa. Kapag tanungin tayo ni Pedro ay ganito ang sabihin natin, ganun siguro, no? Kasi nung tinanong ni Pedro ay maganda yung pagka nila, mga kaibigan.
Eh kung sa tao, pwede mong gawin yon kasi hindi naman niya nalalaman kung nagsisinungaling ka o hindi. Pero dahil sa Diyos ka nagsinungaling, alam niya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, yan po yung tinatawag na kasalanan sa Espiritu Santo na hindi po napapatawad. Kasalanan sa Espiritu Santo na hindi po napapatawad. Mayroon po kasing alituntunin na dapat natin sundin sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu. Alam niyo po ba, mga kaibigan? Alam niyo po ba kung paano po makipag-usap sa iyo ng Diyos? Mga kaibigan, sa paraan na minsan ang Diyos po ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, habang binabasa mo ang kanyang salita, meron na lamang pong biglang papasok sa iyong pagkaunawa. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, tinuturuan ka. Habang binabasa mo yung banal na kasulatan, bigla na lamang po magkakaroon ka ng pagkaunawa doon sa binabasa mo. Samantalang lagi mong binabasa yon, lagi mong binabasa naman yon, pero kapag binasa mo ay nagkaroon ka ng, ganun pala yung ibig sabihin nun, biglang pumasok sa isip mo yung pagkaunawa, ibig sabihin nagsasalita po sa iyo o nangangaral sa iyo ng Espiritu ng Diyos, mga kababayan. Minsan pa kung paano ka kakausapin ng Espiritu Santo, ito, makinig po kayo, mga kaibigan. Ang tao po, sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, bukod tangi ang tao. Ang mga hayop, wala sila, meron tayo na wala sa kanila, tulad yung ating budhi. Ang hayop po kasi, mga kaibigan, sa palagay ko, wala silang budhi, wala silang konsensya, mga kaibigan. Hindi sila nakokonsensya, wala silang budhi. Kasi mga kapatid, kahit naglalaroan yan, yung kung makikita mo yung aso, maganda yung laro nila. Kapag bigyan mo yan ng pagkain, bigla-bigla na lang mag-agawan yan. Walang konsensyahan yan, mga kapatid. Walang konsensyahan yan. Kasi wala silang konsensya o budhi. Tayong mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng budhi o konsensya. Kasi sa ating konsensya, doon siya papasok. Yun ang ginagamit niya para makipag-usap sa atin. Yan po ang kahalagaan. Yung konsensya po na sinasabi ko, yun po yung ating espiritu, mga kapatid. Espiritu po kasi yun, konsensya, mga kababayan. Kaya doon po papasok yung presensya ng Diyos. Kaya kapag meron kang nakikitang tao, for example, nangangailangan, mga kaibigan, nakita mo yung tao, bigla na lang naawa ka, para bagang gusto mong tulungan. Kunwari, nakakita ka ng pulubi, o nakakita ka ng meron kang sasakyan sana, meron kang motor o nakasakay ka sa motor, meron kang nakitang bigla ka lang nakakita na pulubi or nangangailangan ng tulong, bigla na lang pumasok sa puso mo o budhi mo na parang gusto mo siyang tulungan. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos nakikiusap sa iyo na tulungan mo. Ganun po kung makipag-usap minsan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga budhi.
Kaya nga tayo binigyan ng budhi mga kaibigan, para malaman natin kung paano tayo makarinig sa Diyos. Hindi yung literal na mapapakinggan mo. Bagamat nakikipag-usap pa ang Diyos sa pamamagitan ng mga mangangaral na ba't mo ko kaya nauunawaan? Kasi totoo yung kanyang sinasabi. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos na iginaguide niya yung tao, dahil sa kanyang pag-guide, mga kababayan, ay nagsasalita na pala sa iyo. Dapat alam natin yan, mga kapatid. Dapat makilala natin kung paano ang Diyos ay magsalita sa atin. Ulitin ko, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng kanyang mga salita, at sa pamamagitan ng ating budhi, mga kaibigan, na kung saan ay habang ikaw ay naglalakad, nakakita ka ng isang tao na nangangailangan, para bagang may nagtutulak sa iyo na tulungan mo yung tao, ibig sabihin, nagsasalita sa iyo ang Diyos na kailangan mong gawin yon. Kasi yung tunay na pagsamba po kasi, ang isang essence ng tunay na pagsampa ay yung pagtulong po sa kapwa, mga kaibigan. Ganun po, no? Ano pa? Nakikiusap sa iyo ang Diyos minsan sa pamamagitan ng mga mangangaral. Kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga mangangaral na kahit yung kanyang ipinapangaral ay lagi mo naman nababasa, lagi mo naman napapakinggan, pero hindi mo nauunawaan. Pero that time na napakinggan mo yung isang mangangaral at naunawaan mo bigla, ibig sabihin, meron Espiritu ng Diyos na nagdidikta o nakikipag-usap sa iyo, na nagpapaliwanag. Kasi yung Espiritu Santo kasi, mga kapatid, siya yung ating katulong. Siya yung gagabay sa atin. Dito sa Roma 8:26, mga kaibigan, ganito po ang sinasabi ng talata. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung ating kahinaan, siya yung magpapatibay sa atin. Yung ating kahinaan ng laman, kahinaan ng lahat ng bagay, mga kaibigan, ang Espiritu po ng Diyos na nasa atin, tumitira sa atin, siya yung magpapatibay sa iyo, magpapatibay sa atin. Ilagay ko lang. Yan. Siya yung magpapatibay sa atin, yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, sabi dito, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kunwari, hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong mangaral, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong mag-share. Pero yung Espiritu ng Diyos, siya yung tutulong, gagabay sa iyo. Siya yung magdidikta kung ano po yung mga ipapangaral mo, sasabihin mo. Mga kapatid, useless po kasi na tayo ay, sinasabi natin, tayo ay Kristiyano, tayo ay sa Diyos, no? Magaling tayo sa talata, magaling tayo sa pangangaral, magaling tayo sa Biblia, mga kapatid. Pero kapag hindi natin isinabuhay, kapag yung mga alam natin ay hindi natin ginagawa, tulad yung pag-share ng salita ng Diyos, yung hindi mo ibinabahagi, ang katumbas nun, mga kapatid, kain ka ng kain
pero hindi ka naman dumudumi, poison yan sa katawan mo. Kahit itanong mo yan sa siyensya, mga kaibigan, no? Na kahit kain ka na, kapag ikaw ay kain ng kain, kahit masasarap, mababango yung mga kinakain mo. Kahit prutas pa yan o anuman, mga kaibigan, kapag hindi ka dumudumi, magiging lason yan sa iyong katawan. Ganon din ang salita ng Diyos. Kahit kain tayo ng kain, kapag alam natin, marami tayong nakain na salita ng Diyos. Busog na busog tayo habang nagpapaksa yung ating mangangaral, busog na busog tayo, pero hindi naman natin inilalabas, hindi naman natin ipinapakita o dumudumi o nagsishare. Yun po kasi yung hindi mo nilalabas ang mga kinain mong salita ng Diyos. Magiging lason yan sa spiritual na buhay mo. Kung ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw dito sa YouTube, hindi mo nga kayang mangaral sa labas, mga kaibigan, alam mo, para mapatunayan mo na ikaw ay mayroong kapangyarihan ng Diyos, lumabas ka. Lumabas ka. Dito kasi sa YouTube, mga kaibigan, sa camera ay wala ka naman nakikita. Paano ka matatakot, mga kaibigan? Wala ka naman doon sa lugar ng mga tao. Pero para may pakita mo na talagang ikaw ay matapang at meron kang pagkaunawa at meron kang pagsunod sa utos ng Diyos, na ang nakakaalam sa mabuti at hindi ginagawa, sabi kasi doon sa Santiago, mga kaibigan, ay kasalanan sa kanya. Nakabasa ka ngayon ng para sa kaligtasan ng tao na kailangan nilang makarinig ng aral para sumampalataya, na kailangan nilang sumunod sa kautusan ng Diyos. Pero hindi mo naman kayang sabihin personal, one-on-one or sa lokal, mga kababayan. Useless lang na magaling ka sa talata. Useless lang na magaling ka sa Biblia. Na wala ka naman nababahagian. Wala naman natututo sa'yo. Wala ka man lang mailapit sa Diyos. Wala ka man lang maakay, mga kaibigan, na tao. Sayang lang yung salita ng Diyos na natutunan mo. Para ka lang doon sa tao na nabigyan ng talento na nilagay mo lang sa hukay. Napakalaking yan, mga kapatid at mga kababayan. Kaya kailangan, dapat ang isang nakakaalam ng salita ng Diyos, ibig sabihin, binahagian ka ng Diyos upang mangaral, pero kapag hindi mo ginagawa, magiging useless lang sa iyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ka nga binigyan ng pagkaunawa ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, para may maakay dahil sa iyo. Para may maakay. Kasi hindi naman personal ang Diyos Hindi naman personal na bababa para akayin yung tao Ikaw ang pinaka bunganga ng Diyos. Yung kamay mo ang pinakakamay ng Diyos. Yung paa mo, yan ang gagamitin na pinakapaa ng Diyos. Kaya nga, yung ating buhay, sabi ni Apostol Pablo, dito po sa libro ng Roma, 12:1, mga kaibigan, sabi po ni Apostol Pablo, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik po sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong iharap, ang iyong mga katawan,
na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Yung katawan mo, yung sarili mo, mga kaibigan, itong katawan natin, i-offer mo sa Diyos, yan ang gagamitin niya para makaakay ng isang Kristiyano. Kasi hindi personal o hindi po makikita ang Diyos dahil Espiritu siya, kaya tatahan sa iyong katawan para yung katawan mo yan ang gagamitin. Dapat ang gawin mo lang ay sumunod. Kung sabi ng Espiritu, mga kaibigan, ay punta ka, sharean mo yung isang tao, puntahan mo. Huwag kang matakot. Gaya yung ginawa ni Felipe, mga kaibigan. Nung inutusan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, si Felipe, puntahan mo yung bating, kailangan niya mapangaralan para magbautismo. Si Felipe, sumunod. Kasi hindi na sa kanya yung katawan, ini-offer na niya sa Diyos. Ibinigay na niya, in-offer na niya yung kanyang sarili sa Diyos, buhay, hindi patay. Yung patay kasi walang ginagawa. Dapat buhay, meron kang gagawin. Kung sinabi ng Espiritu Santo, bigyan mo yan, bigyan mo. Mga kaibigan, kung sinasabi ng Espiritu, dinidiktahan ka, iunat mo ang iyong kamay, tulungan mo yan, tulungan mo. Kasi, ganun po kasi mga kaibigan, yung ating kamay, kapag ibinigay natin sa Diyos na yan, kung paano niya gamitin, kasi patay ka na eh. Yung katawan mo, patay na. Yung katawan mong ikinabubuhay ko ngayon, sabi ni Pablo, ikinabubuhay ko na sa Diyos. Ibig sabihin, ginagamit na ng Diyos yung katawan mo, hindi na ikaw ang gumagamit. Basahin natin dito po sa libro ng Galatia 2:20, mga kaibigan, sabi po ni Apostol Pablo, ako ay napako sa krus, nakasama ni Kristo. Napako na daw sa krus, kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa kanya ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yung katawan mo, napako ka na sa cross, mga kaibigan, hindi na ikaw yung gumagamit sa katawan mo, ang Diyos na, ang Espiritu na. Kaya, yung katawan ko na ikinabubuhay ko, sabi ni Pablo, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Wala ka ng pag-aari dyan. Kasi ibinigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Tulad yung mag-asawa. Yung mag-asawa, kapag nakipag-asawa ka, hindi na sa iyo yung katawan mo, mga kapatid. Hindi na sa iyo yung katawan mo. Subukan kong hanapin, no? Dito sa unang Korinto, kapitulo 7. Tignan ko lang, mga kaibigan. Dito sa verse ayan, umpisa na natin sa verse 1 para makita natin. At tungkol sa mga bagay na isinusulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae, sabi niya. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kani-kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay, tingnan po ninyo mga kaibigan, ibigay ng lalaki sa asawa sa kanya nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil
ang isa't isa, maliban na kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muli kayong magsama, baka kayo'y tuksoin ni Satanas dahil sa iyong kawalan ng pagpipigil. So, yung mag-asawa daw, mga kaibigan, kapag nakipag-asawa ka na, yung sarili mo hindi mo na pagmamay-ari. Pagmamay-ari na yan ng asawa mo. Tayo, mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, nakipag-asawa na tayo kay Kristo. Sa makatuwid, yung ating sarili hindi na sa atin tulad ng mag-asawa. Yung babae kapag nakipag-asawa, hindi na sa kanya yung sarili niya, sa asawa na. Ganon din yung lalaki, sa asawa na din. Ganon din ang Kristiyano, mga kaibigan. Kapag nakipag-asawa ka na kay Kristo, sinagot mo na si Kristo, sumunod ka na, tali ka na, no? Nakatali ka na sa kautusan ni Kristo, nakapako ka na, gaya ni Pablo. Hindi na sa iyo yung sarili mo. Kanino? Sa Diyos na yan, mga kapatid. Sa Diyos na yan yung sarili mo. At kung paano gamitin ng Espiritu ng Diyos yung sarili mo, wala ka ng kapangyarihan hahadlang, kundi kung ano yung gusto ng Espiritu, susunod ka dahil hindi na sa iyo yung katawan mo, sa Diyos na yan, mga kababayan. Sa Diyos na yan. So, ganun po yung pagiging Kristiyano. Ihain mo ang iyong sariling buhay. Hindi po patay, mga kababayan. Paano yan? Hindi ako marunong mangaral, wala akong alam. Baka pwede kang tumulong sa pamamagitan kung anong meron ka, mga kapatid. For example, meron kang pera. Meron kang pera. Gusto mong makatulong. Hindi mo alam mangaral. Yung bibig mo ay hindi marunong magsalita. Meron kang pera. Pwede yun, gamitin mo, makatulong sa pag-akay ng tao. Kasi sa ministry, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan ng pinansyal. Kasi hindi ka makakarating sa lugar na pupuntahan mo kung wala kang pinansyal. Kaya yung magkakapatid, hindi naman tayo lahat ay bibig, hindi tayo lahat ay kamay, hindi tayo lahat ay tenga, hindi tayo lahat ay mata, hindi tayo lahat ay paa. Magkakaiba po tayo, mga kapatid, mga kababayan. Kung wala ka sa ibang parte, baka meron kang isang parte. Kung hindi ka kamay o hindi ka bunganga, baka meron kang may tutulong na iba. Ganun po ang pagtulungan sa magkakapatid, mga kababayan. No? Kaya, alam niyo, mga kaibigan, sa pangangaral, napakarami po tayong kailangan. Kailangan natin ng pinansyal, kailangan natin ng sasakyan, kailangan natin ng pagkain. Marami ang kailangan. Kapag sa iyo lahat, paano ka makapangaral, mga kapatid, kung wala yung mga ganon? So sa isang katawan, iglesia, kung tunay na kayo ay nagkakaisang katawan, nagtutulungan po mga kaibigan Hindi yung pumupunta ka lang sa kapilya o simbahan o bahay-sambaan, and then uuwi ka, okay lang. Hindi. Dapat kailangan makibahagi ka sa pangangailangan ng mga kapatid, mga kaibigan. No? So, pero kung yung mangangaral mo, wala naman ibang ginagawa kundi magpalaki ng tiyan,
wala naman na ituturo sa'yo, baka huwag mo na lang bigyan. Sinusuportahan mo pa ang kanyang katamaran. Ganun po. Dapat maging maingat po tayo kung paano tayo magbigay. Ganon. At hihingiin natin ang gabay ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang isang Kristiyano, bawat isang Kristiyano, nasa iyo yung Espiritu ng Diyos eh. Nasa atin eh. Tayo kasi yung kanyang templo eh. Tayo yung kanyang tirahan, mga kaibigan, mga kababayan. Siya po yung magdidikta kung ano po yung dapat nating gawin. Siya po yung magdidikta kung ano po yung dapat nating maitulong. Wag tayong wag nating pigilan kung ano po yung gusto ng Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay talagang sukong-suko sa Diyos, sasabihin naman niya sa iyo kung ano yung ministry mo eh. Hindi naman lahat tayo ay magaling sa pananalita, pero meron kang magagawa para sa pag-akay ng tao. Miski nga lamang po pumunta ka doon sa isang sulok, manalangin ka, ipanalangin mo yung pastor mo o ministro mo, mangangaral mo, miski wala kang naibibigay at manalangin ka lang doon sa sulok, sabi mo, Panginoon, yung aming mangangaral, tulungan mo po siya, gabayan mo po siya, yung kanyang kalusugan, sana po bigyan mo ng kalusugan. Miski man lamang, mga kaibigan, yung panalangin mo para sa iyong mangangaral, napakalaking bagay na po yun na naitutulong mo sa iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. At ito ang iwasan po natin, yung magiging magpayabangan sa salita ng Diyos. Wag po tayong magpayabangan. Ipaglaban mo ang katotohanan, mga kababayan, pero kung alam mong mali, dapat wag tayong magpayabangan, no, mga kapatid. Yun po, mga kaibigan, sana po nakita natin ang kahalagaan ng isang Kristiyano na dapat meron ka talagang Espiritu ng Diyos. Alam nyo, si Kristo, nung dumating sa kanya yung Espiritu ng Diyos, saka siya nag-umpisang mangaral mga kaibigan saka siya nag-umpisang mangaral. Alam nyo kung kailan siya kailan bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya, mga kapatid? Noong siya ay nagbautismo. Kaya napakahalaga po yung bautismo po. Bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, bautismo sa apoy. Napakahalaga po sa isang Kristiyano, mga kaibigan. Kasi si Kristo, nung nabautismuhan siya ng tubig, yung Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya. Mga kapatid, bumaba. Kapag ikaw po pala ay magpabautismo, nung nagbautismo si Kristo, nabautismuhan, yung langit, tandaan po ninyo ito, pakinggan po ninyo, mabuti mga kaibigan. Nung nagbautismo si Kristo, yung langit, mga kaibigan, yung langit, nabuksan. Nung nagbautismo si Kristo, yung langit nabuksan. Bumaba yung Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na kapag yung tao ay magpabautismo, yung bautismo po kasi,
sumisimbolo ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa mga aral ng Diyos at pagbibigay, paglilibing sa iyong lumang pagkatao. Yun po yung simbolo ng pagpabautismo mo. Parang sinasabi mo, no? Parang sinasabi mo sa mundo na patay ka na sa lumang pagkatao. Ganun po kasi mga kaibigan ang ibig sabihin ng pagpabautismo. Kung bakit ka magpabautismo, dahil ang dahilan, sukong-suko ka na sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Tinanggap mo yung kanyang aral. Kapag tinanggap mo kasi yung kanyang aral, maipanganak ka ngayon sa salita ng Diyos, yung langit mabubuksan sa iyo. Sabi po kasi sa John chapter 3, mga kaibigan, sabi ni Kristo kay Nicodemo, hindi mo daw makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka maipapanganak muli. Ang simbolo ng kapanganakang muli, mga kapatid, ay yung pagpabautismo sa tubig. Tubig na may salita. Marami kasing nagpapabautismo ay dahil lamang po sa peles dahil lamang po sa pera Meron po kasing bumabautismo, binabayaran yung kanilang binabautismohan. Abaling bautismo po yon. Pero yung nagpabautismo na dahil sa aral ng Diyos, dahil tinanggap niya yung aral at ibinigay niya talaga yung kanyang buhay, mga kaibigan, may papanganak siya sa espiritu, may papanganak siya sa muling pagkapanganak, yung langit mabubuksan. Makikita mo ngayon yung kaharian ng Diyos. Mayroon ka ng assurance, makapasok ka na sa langit, sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ma-open ang langit Si Kristo kasi nung nagbautismo pag-ahon niya sa tubig ay bukas ang langit Basahin natin dito po sa libro ng Mateo, kapitulo 3 sa versikulo 16, mga kaibigan, atin pong mababasa, sabi po dito, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Kapag ikaw po ay magpabautismo tulad ni Kristo, yung langit mabubuksan sa iyo. Makakapasok ka na ngayon sa langit kung sakaling ikaw ay babalikan ni Kristo, open na, bukas na ang langit para sa iyo. Yun po yung kahalagaan ng pagpabautismo. Kaya kapag hindi ka na bautismuhan, hindi po ma-open ang langit. Kaya mahalaga po ang bautismo. Yung mga iba na sinasabi nila hindi daw mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan. Kasi miski si Kristo, ginawa niya yon para sundan natin ang kanyang mga halimbawa. No? Kasi bago po niya ginawa ang kanyang gampanin, mga kapatid, ang isang pari kasi sa lumang tipan, bago po siya papasok doon sa Holy of Holies, kailangan siya maligo, kailangan siya mabuhusan, malinisan talaga, magpakalinis siya. Bago siya papasok doon sa Holy of Holies o doon sa altar, mga kaibigan. Si Kristo kasi bago po siya pumasok sa pangangaral, nagpabautismo muna siya. Sa makatuwid, kapag ikaw po ay papasok, bago ka makapasok doon sa langit, kailangan sundin mo yung mga kautusan ng Diyos. Mga kababayan, napakahalaga po ang bautismo. Kasi mabubuksan ang langit, gaya ni Kristo. Kasi dito sa verse 13, mga kaibigan, noong si Kristo ay
pumaroon kay Juan. Lumapit kay Juan Bautista para magpabautismo. Pero si Juan Bautista dito sa 14, gusto niyang sansalain, gusto niyang pigilan si Jesus. Bakit ka pumunta sa akin para magpabautismo, sabi ni Juan. Kailangan ako sana ang iyong bautismuhan, sabi ni Juan. Ayaw niya sanang bautismuhan. Pero si Kristo sumagot at sinabi niya kay Juan, payagan mo ngayon, sabi ni Kristo, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nung naunawan ni Juan na ganun po pala, ay nang magkagayo't pinayagan niya siya. Pumayag si Juan. Kasi nalaman ni Juan, importante po pala pumayag. Ganun po mga kapatid, no? So, yung mga nagsasabi, hindi na kailangan, alam nyo mga kaibigan, masama po yon. Kasi sa Biblia po, talagang kailangan po ang bautismo dahil yan ang nararapat sa pagganap ng buong katwiran ng Diyos. At isa pa, mabubuksan po ang langit para sa iyo. Tulad ni Kristo, nung siya nagpabautismo, nabuksan ang langit sa kanya. No? Simbolo o ipinapakita dito, ipinapangaral o ipinapaliwanag na kailangan tayo'y magpabautismo. Dahil sabi po dito sa libro ng Marcos, mga kaibigan, Marcos Kapitulo 9 sa versikulo 30 9 hindi sandali lang mga kaibigan, no? Anong talata 'yon? Yung sinabi na nakalimutan ko yata, no? Mga kaibigan, 9 ba yon o 10, mga kapatid? 9 ba yon o 10? Gis pala, no? Mga kaibigan. Dito sa Marcos 10:37, sabi dito, at sinabi nila sa kanya, yung mga alagad, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Hiniling po yung anak ni Zebedeo, itong dalawang alagad ni Kristo, na makatabi nila si Kristo, ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Pero alam niyo mga kaibigan, sagot ni Kristo, datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi, sabi ni Kristo. Mga kakainom baga kayo sa sarong aking ininuman? Sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Sabi ng mga alagad, yung gustong makaupo sa langit, at sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismohan kayo. Dito po pala mga kaibigan, para magkaroon ka ng tendency na makaupo sa langit, para maganap sa iyo yon, kailangan uminom ka sa saro na ininuman ni Kristo at mabautismuhan ka sa bautismo na ibinautismo sa kanya. Kaya kailangan saan siya binautismuhan? Sa tubig. Binautismuhan siya. So kailangan
gaganapin mo yon. Eh, ano pa? Kailangan uminom ka din ng saro na kanyang iinuman. Mga kaibigan. Kasi kapag ikaw po kasi ay sumunod kay Kristo, dapat sundan mo yung kanyang yapak. Kanyang mga yapak, mga kaibigan. Para makapiling mo siya sa langit. Tapos sabi dito sa 40, datapat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Sino magbibigay? Hindi pala si Kristo. Ba't kay Kristo nila hinihingi? Itong dalawa. Kaya sabi ni Kristo, humihingi kayo, hindi nyo nalalaman ang hinihingi ninyo eh. Bakit? Kasi hindi pala si Kristo ang magbibigay kung saan sila maupo sa langit. Sino? Datapot yaoy ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. Ibig sabihin, kahit sino, mga kaibigan, magkakaroon ng tendency na makaupo ka sa tabi ng Panginoon, Jesucristo sa langit, ang magpapasya doon, hindi si Kristo. Sino magpapasya? Ikaw. Ikaw din ang magpapasya. Ano katunayan, mga kaibigan, na ikaw ang magpapasya at hindi si Kristo? Kasi sabi ni Kristo, datapot ang makaupo sa akin kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay, sabi eh. Sino magpapasya? Sino ang magpapasya para makaupo ka sa langit? Ito, mga kapatid, basahin natin dito po sa Apokalipsis 2:17. Sabi po dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nagsasalita ang Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat sa isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ayaong tumatanggap. Yung magtagumpay daw, may ibibigay ng Diyos ng manang nakatago. Ano po yun, mga kaibigan? Punta natin dito po sa 3, Kapitulo 3, sa versikulo 21. Sabi dito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Bibigyan ka ng mana. Ano yung pamamanaan ka ng Diyos? Yung hiling mo, yung pasya mo na makaupo, makatabi mo ang Panginoong Jesucristo, ang magpapasya nun, ikaw. Pero ang paraan para makaupo mo, makapili mo ang Panginoong Jesucristo, kailangan magtagumpay ka, gaya niya rin na nagtagumpay. Saan ka dapat magtagumpay? Sa pagiging Kristiyano, kasi ang pagiging Kristiyano, mga kaibigan, hindi po madali, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya yan po, no? Sana po ay nakita natin yung kahalagaan ng Espiritu Santo na kung meron sa isang Kristiyano. Siya yung guide natin eh. Siya yung nagdidikta. Siya yung tutulong. Mahina tayo sa ating paglakbay bilang isang Kristiyano. Tutulungan ka ng Espiritu Santo para magtagumpay ka. Dapat lang isuko mong buong-buo yung buhay mo. Huwag kang matigas ang ulo. Huwag kang pasaway. Kasi kapag pasaway ka, mga kaibigan at mga kababayan, hindi ka makakaabot doon sa kapahingaan ng Diyos.
o yung promise ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Gaya ng mga Israelita nung araw na hindi sila naging masunurin. Swail po sila, mga kapatid. Hindi sila nakaabot. Pero tayo, kung tayo'y magpakatuwid, tayo'y magpakahinahon, mga kaibigan, maging masunurin, hindi maging swail, tutulungan tayo, gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Pero kung ikaw ay pasaway, sabi po ng Biblia, mga kaibigan, dito po sa Galatia, basahin natin dito po sa Galatia, Kapitulo 5, sa versikulo 16, sabi po dito, sinasabi ko nga, sabi ni Pablo, ano yon? Magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Ang isang Kristiyano po pala, ang kanyang paglakad ayon sa Espiritu, hindi ayon sa atin. At hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Kapag ikaw po ay Kristiyano na, huwag mo nang gawin yung pita ng laman, patay ka na dun mga kaibigan. Dapat kapag lumakad ka ayon sa Espiritu, hindi ayon sa sarili mo. Hindi ayon sa gusto mo. Kung ano yung gusto ng Espiritu, yun yung masusunod, hindi ikaw. Kung ayaw ng Espiritu na ikaw ay matampuin, kung ayaw ng Espiritu na ikaw ay lasinggero, kung ayaw ng Espiritu Santo na ikaw ay naninigarilyo, wag mong gawin. Lumakad ka ayon sa Espiritu, hindi sa ayon sa gusto mo. Bakit? Kasi kapag ginawa mo yung gusto mo, sabi po dito sa verse 17, mga kaibigan, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na iyong ibigin. Nagkakalaban po pala, mga kaibigan. Nagkakalaban. Kaya napakahalaga po na tayo po ay dapat masunurin po sa Espiritu ng Diyos. Dapat kung ikaw ay isang matuwid, tunay na Kristiyano, mga kaibigan, marapat lamang po na yung ating paglakad bilang Kristiyano ay lumakad tayo ayon sa Espiritu. Sabi po ni Apostol Pablo sa isang talata, mga kaibigan, dito po sa libro ng Efesos 5 sa verse 8, ganito po ang sinasabi, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, sabi ni Pablo, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Kasi nabago ka na ibinigay mo na yung buhay mo sa Diyos Kaya naging anak ka na ng kaliwanagan. Ngayon, magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Hindi ka na magsilakad, hindi ka na lumakad gaya ng kadiliman ng dati. Dapat ang paglakad mo na ngayon bilang isang Kristiyano, habang ikaw ay humahayong isang Kristiyano, naglalakbay sa pagka-Kristiyano, ang paglakad mo ay lumakad ka gaya ng mga anak ng kaliwanagan, mga kaibigan. Lumakad ka gaya ng anak ng kaliwanagan. Hindi gaya ng anak ng kadiliman, hindi. Kasi, sabi po dito, ituloy natin, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. So, ganun ka lumakad dapat. Lumakad ka sa kabutihan, katwiran, at katotohanan. Yan po ang napaka liwanag na gusto po ng Biblia na tayo'y mabuhay bilang isang Kristiyano. Hindi pagalingan, mga kaibigan, hindi common magaling ka sa talata. Hindi. Miski nga magaling ka sa talata ng Biblia, kung hindi mo naman sinasabuhay, wala din. Alam nyo, mga kaibigan, andyan naman ang Biblia
Yan yung ating guide bilang isang Kristiyano. Yung Biblia po yung ating guide. Tandaan nyo, ang Biblia yung ating guide. Yan yung ating sasakyan. Parang sasakyan. Yan yung ating kompas. Yan yung ating gabay. Yan yung ating daan para makalakad kung ano po yung gusto ng Diyos na paglakad natin, mga kaibigan. So sana po, no? Sana po ay naunawaan po ninyo yung aking binahagi ngayon, mga kaibigan. Nagkaroon po kayo ng kaliwanagan. Meron po kayong natutunan. At sana po lamang, mga kaibigan, kahit hindi po kayo nagparamdam yung mga nanonood, hindi man kayo nagparamdam, mga kaibigan, ay alam ko, salamat po sa mga nanatili hanggang sa katapusan ng ating live, mga kaibigan. Ay maraming salamat po sa inyo. Alam ko na talagang pinakinggan po ninyo. So kahit hindi man tayo magkakatabi, magkakalayo man tayo, magkakaiba man tayo, mga kaibigan, pero sana lamang po yung ating diwa, pagkaunawa, ay dapat, mga kaibigan, ay bilang magkakapatid, magkakaibigan, sana po gawin natin yung nararapat para sa isang Kristiyano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga gustong magpabati, mga kaibigan, maaari po kayong mag-comment para makita ko po kung sino po yung nakantabay, mga kapatid. At hindi po kayo umalis. Maraming salamat sa inyo. Kasi hindi po kayo umalis hanggang sa katapusan ng aking live. Hindi po kayo umalis. Kung sino man kayo, mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, bigyan pa sana kayo ng Diyos ng lakas, bigyan pa sana kayo ng Diyos ng kalusugan, pangangailangan, pagkaunawa. Sana po ay tulungan po kayo ng Panginoon, kayong mga nakantabay. Sana po, mga kaibigan, sa oras na ito magkaroon tayo ng payapang pagtulog. Kung taga Pilipinas ka at kung may mga taga-ibang bansa, mga kaibigan, ay sana ay magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pagpapahinga. Tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa tayo makapag-live doon po sa isang channel natin, mga kaibigan, kasi wala na po oras, wala na po tayong free time doon. No, hindi po tayo natuloy nagbayad ng live stream kasi kinapos po yung pera, mga kapatid, para sa pambayad ng live stream. Kaya hintayin na lamang po natin na umabot tayo doon sa free live stream sa ano bang buwan ngayon, mga kaibigan? September 15 tayo makapag-live doon sa kabila dahil hindi po tayo nakapagbayad ng live stream natin dahil kinapos po yung pera at kailangan palang plan po yun, no? Kaya hindi natin ma-avail, mga kaibigan, dahil tapos po tayo sa pangangailangan. Gaya nga sa sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, ang ministry po ay kailangan ng pera, kailangan kasi ng pangangailangan. Meron po tayong ministry, meron pong 2 lokal ang ating hinahawakan, mga kaibigan. Kailangan tayo mag-travel para lamang po makapag tayo, kinakapos po tayo sa budget. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil siya pa rin yung nagbibigay ng pangangailangan natin para makapag-share tayo sa mga tao. Salamat sa iyo, kapatid na Clarence Jimenez.
salamat sa Diyos. Wala na kailangang idagdag sa mga sinabi mo, bro. Ayan. Salamat sa iyo, kapatid na Clarence Jimenez, si kapatid na Gilbert po yan. No? Alam ko nakantabay siya kasi pinasaan ko po siya ng link kanina, no? Kaya salamat. At maliban kay kapatid na Gilbert na nandyan, meron pa tayong mga kaibigan na nakaantabay din, nakasubaybay din. Di ko alam kung sino po kayo mga kaibigan, pero gaya nga ng sinabi ko, kapatid na Gilbert, sana po ang Diyos po ang tumulong po sa iyo, yung nararamdaman mo na sinasabi mo lagi sa amin, kapatid na Gilbert, magtiwala ka lamang po sa Panginoon. Alam ko na bibigyan ka pa ng lakas, meron ka pang gampanin na dapat mong gawin sa Diyos. Hindi ka pa kaibigan, meron ka pang ministry na dapat mong itaguyod para sa Kanya. No? Magtiwala ka lang, kapatid. Ibigay mo yung buhay mo, buong buo, and then pati puso mo, pati isip mo, ibigay mo sa Diyos, tutulungan ka sa iyong pangangailangan. Yan po ang katotohanan dyan. Mula sa puso mo, kausapin mo ang Diyos. Sa puso mo, kausapin mo ang Diyos. Mararamdaman mo, mafe-feel mo, no? Yung kanyang presensya. Miski sa gabing ito, kapatid na Gilbert, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos, yung hawak. Hawakan ka ng Panginoon. Nasa kamay niya tayo lahat. Nasa kamay niya tayo lahat. Tulungan ka sana ng Panginoon, kapatid na Gilbert. At maging yung mga iba pa, no? So, sa oras na ito, magpaalam na po tayo, mga kaibigan. Ulitin ko po, no? Salamat sa iyo, kapatid na Gilbert, at saka yung mga iba pa. Naway, mga kaibigan, ay makatulog po tayo ng payapa, magkaroon po tayo ng kalakasan sa kinabukasan, mga kaibigan. So maraming salamat po, no? Pagpatuloy lamang po ang pagantabay dito sa ating programa. Hanggang sa muli po, mga kapatid na Gilbert.